Sa gabi pong ito, tayo po ba'y nagagala na tayo po'y muli ay sasamba sa ating Panginoon? Amen. Amen. Pwede po ba natin bigyan ng palakpak at papuri ang ating Panginoon sa gabing ito? Hallelujah! Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tinataas ka namin sa gabing ito. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan. Mananatili sa iyong nilig at sasamba
Sada akong lihim, mananatili sa iyong nilim. Nang masumpungan ka, sada akong lihim. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kami ay patuloy na mananatili sa iyo, Panginoon. Ikaw ay aming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Lord, sa oras na ito, patuloy po kaming lumalapit at nagpapakumbaba na anuman ang aming mga karumihan, anumang kasalanan na mayroon kami, dalangin po namin, Ama, na patuloy na patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa gabi na ito, patuloy na mangusap ka sa aming kalagitnaan. Ang pag-ibig mo ang siyang manatili sa puso at sa isip ng bawat isa sa amin. At ang gawain mo na ito, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maitaas at maparangalan sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Maraming pong salamat, Ama, sa araw na ito. Patuloy na maghari ka sa kaibuturan ng aming mga puso at patuloy, Lord, na sa bawat isa sa amin, anuman ang ibabahagi sa aming kalagitnaan ng aming buting pastor, Panginoon, sa buhay ni Pastor Peter, O God. Dalangin po namin, Ama, na patuloy na ipaunawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, na ito'y maunawaan po namin at maintindihan at ito'y maitanim sa kaibuturan ng aming mga puso, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, at sa oras na ito, O God, patuloy na kami ay patuloy na manatili at patuloy na pagharian mo bawat minuto, bawat oras na magdaraan. Sa oras na ito ay ikaw ay siyang maitaas at maparangalan sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Salamat po, Panginoon, alisin mo ang anumang uri ng antok sa aming kalagitnaan at patuloy, Lord, na kami ay makinig sa iyong mga salita, O God. Maging ang aming mga kapatid na wala pa sa lugar na ito, O Diyos, patuloy na ipaalala mo sa kanila na ang araw na ito ay para sa iyo, O God. Kaya naman, Lord, dalangin ko na patuloy na hatakin mo ang kanilang panyapak sa lugar na ito upang ikaw ay aming masamba sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, ang maging ang lugar na ito, O Diyos. Patuloy na balutan mo ng iyong makapangyarihang dugo ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyo po natin itinabalik ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name. Hallelujah. Patuloy po nating papurihin ang ating Panginoon. Tunay nga po na sinasabi sa Isaiah na ang Diyos po ay kahanga-hanga. Siya po ay walang wakas at wala pong simula dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakad po natin mga kamay. Pasimula. Oh, ikaw
Karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Atin po ideklara na karapat-dapat ang Diyos sa ating pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, karapat-dapat, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, karapat-dapat, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Dadakilain ka, iibigin ibigin ka, lahat ng pag-ibig. ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan, Aming kabiguan, aking kabiguan, buong buong lakas na ibibigay. sa Diyos na nagmahal. Let the people sing, dadakilain, Dadakilain ka, ibigin ibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. lahat ng katagumpayan, Aking kabiguan, aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Dadakilain ka, iibigin ibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan, aking kabiguan, kabiguan, buong lakas lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Sa aking pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwal. Gawin po natin itong panalangin as we sing. Karapat-dapat, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat na dapat walhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat.
iba. Tingin ng isipan, nabawi na. Dumi ng puso ay nalinis na, dulot sa buhay naming ibang-iba. Hindi na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo kami nakaukit na, sa bisig mo kami ay nanakas, sa piling mo, sa piling mo, kami mananahay, kami mananahay. Wala nang makilala ka, wala nang makilala ka. Takbo ng buhay
Sa bisig mo, kami ay nalakas. Sa piling mo, kami mananahan. Alam niyo po, ang Diyos po ay hindi po tayo iniwan. Kung sinasabi po sa Matthew, kung ang mga ibon sa parang ay may kinakain at hindi pinapabayaan ng ating Panginoon, higit po tayong mahalaga kaysa roon. Amen po ba? Ang Diyos po'y nakabantay sa atin. Ika'y laging nakabantay, ika'y laging nakabantay, laging nakabantay, kaya't ako'y mananahan. Ika'y laging nakabantay, ika'y laging nakabantay, ika'y laging nakabantay, kaya't ako'y mananahan. Ika'y laging nakabantay, ika'y laging di mo iniwan, ika'y laging nakabantay, kaya't ako'y ika'y laging nakabantay, ika'y laging nakabantay, ika'y laging nakabantay, kaya't ako'y mananahan. O di na mawawalay sa iyong mga kamay. Sa kalan mo, kami nakaukit na. O Diyos, sa bisig mo, kami ay lalakas. Sa piling mo, kami mananahan. Hallelujah! Bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak at pagdakila sa Diyos na hindi tayo iniwan kailanman. Hallelujah! Sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay, ngayon po ay patuloy po nating i-prepare yung ating mga sarili. Hayaan po natin, patuloy nating buksan ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Katulad ng ating napag-aralan last time ay ito ay kailangan po natin. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay nagtuturo sa bawat isa sa atin na dapat nating taglayin ang mga katangiang ito upang tayo po ay makaiwas sa mga nakakasirang simbuyo ng sanlibutan. Itong sanlibutang ito ay maraming hatak. Hahatakin po tayo pababa, hahatakin tayo papalayo sa Diyos, hahatakin tayo upang mawala sa pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya nga, making our calling and election sure. So tayo po ay tinawag ng ating Panginoon upang tayo ay maging banal. Amen po ba? Ayon dito sa sulat ni Apostol Pedro na kung saan tayo po ay tinawag, pinili ng ating Panginoon upang maging katulad niya. At para po tayo po ay manatiling nakatayo sa pananampalatayang tinanggap natin at pag-asa na tinanggap natin mula sa ating Panginoon, dapat nating taglayin ang mga katangiang ito. So 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang 8. Basahin po natin at tingnan po natin yung sinasabi rito. Okay? Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan,
Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Verse 8, ang mga katangiang iyan, ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. So, itong 7 katangiang ito ay dapat nating taglayin upang hindi tayo matisod. Ang salitang ginamit po sa Biblia ay matisod. Kaya nga, para hindi tayo natitisod. Kaya nga minsan maraming mga nagsasabi, ay natisod ako. So hindi kalooban ng Diyos na natitisod ang isang Kristiyano. Bakit? Sapagkat meron siyang mga katangian na binabanggit na dapat taglayin, dapat lumalago sa ating mga pananampalataya. Amen po ba? Ano yan? Moral character, knowledge, self-control, endurance, brotherly kindness, godliness, and love. So natapos na po natin yung endurance. Na kung saan sa ating pananampalataya kapag tayo po ay merong endurance, tayo po ay lumalago sa pamamagitan ng patuloy na pagtitiis sa ating mga buhay. Marami po tayong pagtitiis na dinadanas. At ngayon po ay pag-aralan naman po natin yung kindness o yung brotherly kindness. Pero tingnan muna natin kung anong ibig sabihin ng kindness. Kindness is selfless. Pag sinabing selfless, wala sa sarili? No. Pag sinabing selfless, ito po ay hindi siya makasarili. Compassionate and merciful. Talagang makikita natin yung mahabagin, mababa ang loob ng isang merong kabutihan sa kanyang puso. At ito rin ang greatest power na kung saan kapag ka ito ay ginagawa ng isang Kristiyano, kahit kaaway mo, maaantig ang puso. Amen po ba? Sabi dyan, no? Its greatest power revealed in practice to our enemies and among the least of these. Kapag ka merong mabuting puso ang isang tao, kahit kaaway mo, mayayanig mo yung anong yan. Kasi ang mabuting tao, kaya niyang pababain ang kalooban ng puso ng isang taong maraming galit, maraming sama ng loob. Kaya kapag mabuting tao, sabi rito kapag pinapractice natin, yan po ang nais na makita ng Panginoon. Kaya nga, isa yan sa mga sinabi ng ating Panginoon na love your enemy. Kaya nga yung salitang love your neighbor, ito ay nagpapakita ng kabutihan sa lahat. Amen po ba? So love your neighbor. So, tingnan natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol diyan sa pag-ibig sa ating kapwa. Yung kindness na gustong ipakita sa Luke chapter 6 verse 27 hanggang 36. Tingnan po natin. Luke chapter 6 verse 27. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawanin ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat tumihingi sa iyo
At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila ay mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. So, tingnan po ninyo. Our kindness reflects the heart of our Father. Mga kapatid, yung kabutihang ginagawa po natin, ayon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, dito po magre-reflect yung puso ng Diyos Ama na nasa langit. Amen po ba? Tingnan nyo yung turo ng ating Panginoon. Tingnan po natin, balikan natin yung verse 36 kanina na sinabi rito, anong sabi doon? Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Kaya nga, kung titignan po natin, God is a merciful God. Kaya dito, kung titignan natin yung binabanggit ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin yun, lahat yun. Ibigin mo ang iyong kaaway. So sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan kahit yung walang utang na loob, sabi ng Bible, mahalin mo. Gumawa ka ng mabuti. Sino rito ang maraming pautang at hindi kayo binayaran? Sino rito? Taas ang kamay. Honestly speaking, sino rito ang maraming pautang at hindi kayo binayaran? May nangutang ba sa inyo, di kayo binayaran? Ano sabi ni Christ? Ha? Ano sabi ni Christ? Ang sabi ni Christ, huwag ka nang umasang babayar. Pastor, ang laki nun! Totoo po. Alam niyo mga kapatid, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Sasabihin ko po sa inyo, ito'y hindi ko kayo pipilitin sa pananampalataya na kung saan ito'y sinabi ng Biblia. Pero alam niyo po ba na kami mag-asawa? Malaki ang pautang namin sa iba. Mga kapatid sa pananampalataya. Pero totoo ang sinasabi ng Bible. Huwag kang mag-expect na mababayaran kanya. Di ako nag-expect, di kami nag-expect na mababayaran. Honestly speaking, hindi namin sila sinisingil. Anong sabi ng Bible? Balikan natin doon sa mga pautang. Hindi namin sila sinisingil doon sa mga
utang nila. Bakit? Tingnan nyo, kung ang, bigyan mo ang bawat, sa verse 30, Jerome, magtugma kayong dalawa para hindi na ako pupunta ron. Okay? Bigyan mo ang bawat tumingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. Tingnan niyo. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nilang masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaway at gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang. Sinabi ba ni Pastor to? Mga kapatid, sometimes kapag sinasabi ko, inuulit ko yan. Bakit? Gusto kong maging maliwanag po sa atin. Pero hindi nangangahulugan na pinahiram mo siya, magkaiba kasi yung pahiram sa utang. Amen. Ang utang, may tubo. Ang hiram, walang tubo. Amen po ba? Ano ba ang dapat? Magpautang, magpahiram. Ha? Kaya mas maganda kung magpahiram kasi walang tubo. Di ba? Kasi pagka pautang, malaki ang tubo niyan. Pero tingnan po ninyo, ano ang essence nito? Ang essence nito, bakit hinalimbawa ng Panginoon yan sa pamamagitan ng mga utang at pangihiram? Mga kapatid, sometimes hindi yun naiiwasan na minsan dumarating sa panahon na talagang gipit. Kaya nga nakahiram, kaya nga nakautang kasi gipit. Pero tandaan po natin, tingnan ninyo, mamahalin lang ba natin o pahiramin lang natin yung mga nakakabayad? Alam mong nakakabayad? So maliwanag ang ano niyan. Ang gusto ng Panginoon ay nandun, hindi nawawala yung kabutihan. Amen po ba? Hindi nawawala yung kabutihan. Kaya lang, tayo bilang likas na tao, talagang pagka sumagad ka dun sa nang hiram nung nakaraan. Tapos, susunod na araw, manghihiram ulit. Hindi naman nabayaran yung nakaraan. Susunod, manghihiram ulit. Ano sa tingin niyo yun? Ha? Ano sa tingin niyo? Abuso. Kaya nga ako ang naging mindset ko kapag merong nanghihiram. Pero ngayon, parang yun ang biblical eh. Pag may nanghihiram, ang gagawin ko, pag hinihiram niya sa akin, 500, hahatiin ko yun. Gagawin kong 250. Oh. Bibigay ko yung 250, bahala na siyang maganap dun sa kalahati. Hindi na ako aasang, yun. Pero huwag kayong manghihiram sa akin dahil sinabi kong kasi wala akong papahiram sa inyo. Pero yung gusto ng Panginoon na i-apply natin, yung kindness, kabutihan, na kung saan nakatulong po tayo sa kapwa po natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ho kaming mag-asawa, marami ho kaming pautang, hindi ho namin sinisingil. Hindi namin sinisingil sila. Bahala sila kung kailan sila magbabayad. Pero magkaiba po yung nangako sa'yo. Pinangakuan ka. Itong araw na to, magbabayad siya. Lalo na't Kristiyano. Pag sinabi niyang, sige, magbabayad ako, nagsisinungaling siya.
Tandaan natin, pagka sinabing ganito, kailangan tutup din yung pangako. Amen po ba? Lalo na pag Kristiyano tayo. Kapag sinisingil naman, maging tapat ka. Sabihin mo yung totoo. Kapatid, pasensya ka na. Wala pa akong kakayahan bayaran. Ganun yung bang maging maayos ang pakikipag-usap. At ikaw naman na meron na nagpahiram ka, hayaan mo yung puso mo, bantayan mo pagdating diyan. Kasi pag dumating yung panahon na ikaw din ang nangailangan, nakakita niyo po ba yung isang alipin na sinisingil ng hari? Di ba? Nagmakaawa siya, ang laki-laki ng utang niya. Nagmakaawa siya. Tapos sabi niya, maawa po kayo, bigyan niyo pa kami, bigyan niyo pa ako, mahal na hari ng pagkakataon para mabayaran ko to. So, naawa yung hari. Binigyan siya ng pagkakataon. Paglabas niya, nakita niya yung taong may utang sa kanya. Anong ginawa? Sinunggaban. Sinisingil. Sabi niya, magbayad ka. Binugbog niya. Nalaman ng hari na nagpatawad sa kanya. Anong ginawa sa kanya? Sabi niya, ang sama mo, pinatawad kita dun sa mga pagkakautang mo, tapos yung taong may utang sa'yo, maliit lang naman ang utang niya. Binugbog niya. So, pinarusahan niya. Tingnan niyo, anong gustong ipakita ng Lord sa atin dito? Maraming turo ang Biblia na kung saan dapat nating tingnan pagdating doon sa kabutihan. Amen po ba? Kindness. Lalo na kapag kakapatid sa pananampalataya. Pag alam mong hindi niya kaya, panalangin natin na makayanan niya. Amen po ba? Panalangin natin na makayanan niya. Kasi darating ang araw, kung siya naman ang pagyamanin ng Panginoon at ikaw naman ang dumating sa pagkakataon na wala, di ikaw naman ang umutang at huwag mo bayaran. Pero hindi ganun. Ang Panginoon, mabuti siya palagi sa atin. Ito lagi ang tinuturo niya. Ang turo ng Panginoon, kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, then be kind to one another. Kasi yung kindness, our kindness reflects the hearts of our Father. Yung Diyos na kung saan siya yung ipapakita natin sa araw-araw ng pamumuhay natin. Okay? Sabi ng Romans chapter 12, verse 10, be kindly, affectionate one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. So, tingnan ninyo, ang Biblia ay talagang tinuturuan niya tayo na magkaroon ng tinatawag na brotherly kindness. Pagka sinabing pinararamdam yan nararamdaman yan, na talagang mahal mo ang kapwa mo, kapwa natin, at ginagalang natin sila. We respect them. Kaya nga sa bawat isa sa atin, if you love them, you will honor them. Kasi kailangan nating maipakita sa kanila yung pagmamahal. Sa kabila ng mga bagay na minsan may mga mali na nakikita tayo, pero tayo na talagang pinupuspos ng pag-ibig ng Panginoon, ipakita natin sa kanila itong pag-ibig na ito na nagmumula sa ating Panginoon. Okay? So, pagka inaral natin ang Biblia, brotherly kindness is a major theme of the New Testament. Major theme yan. Bakit? Tingnan natin yung sinabi ni Christ. Okay. Sabi ng John 13 verse 34, I'm giving you
a new commandment. Bagong kautusan. So tignan niyo yung kautusan na ibinibigay ng ating Panginoon. I'm giving you a new commandment to love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. So katulad nung binanggit kanina, affectionate to one another. Hindi mo pwedeng maipakita yung kindness mo kapag hindi ka nagmamahal. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, yung utos niya na love one another, kasama doon na magpapakita ka ng kabutihan sa kapwa. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay next. Tingnan ninyo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpamalas siya ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang ating Panginoon, just as I have loved you, sabi niya. So, si Apostle Pablo ay nagbanggit din, sabi niya, be kind to one another, full of pity, having forgiveness for one another, even as God in Christ had forgiveness for you. Mga kapatid, yung kabutihan na ipapadama natin sa ating kapwa, kahit na minsan nagkasala sila. Sabi ko nga sa inyo, mas mahirap magpatawad ang mga Kristiyano. Sa totoo lang. Pag nagkamali ka, ang tagal magpatawad. Pero sinasabi ng Bible, once na nagkasala yan, pag lumapit yan, show kindness. Amen po ba? Magpakita tayo ng kabutihan. Magpatawaran sa isa't isa. Ang mahirap sa Kristiyano, pinatawad na kita. Pero wag ko lang makikita yung mukha mo. Ganun ba ang pagpapatawad na nais ng Panginoon sa atin? Unawain natin maigi ang salita ng Panginoon. Once na nagkamali ang kapatiran, ang kapatid sa pananampalataya, ganyan ba tayong pagka nagkasala, ayaw mo nang makita? Nasaktan ka, ayaw mo nang makita? Lalayo ka? Hindi ganon ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya, ibinigay ng Panginoon sa mga apostol ang mga salita na kung saan yung katangian na dapat meron tayo. Di ba? Brotherly kindness. Pag sinabing brotherly kindness, nandoon yung merciful, compassionate, selfless. Tingnan natin yung halimbawang ipinakita sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Sa Acts chapter 11, verse 27 to 30. Anong halimbawa ang ipinakita ng mga taga Antioquia nung panahon na yon? Nang panahon yon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo. At sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon nung kapanahunan ni Emperador Claudio. Verse 29, napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Ayon sa kakayahan ng bawat isa, ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Tingnan po ninyo yung mga pagkakataon. Mga iglesia,
Doon sa lugar na kung saan dumanas sila ng matinding taggutom. Mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon, tayo po ay sagana. Hindi sa lahat ng panahon, masagana ang buhay. Pero tandaan natin, may mga pagkakataon na minsan salat o minsan talagang gipit. Pero anong nakita natin sa mga kapatiran nung unang panahon sa Biblia? Nalaman nila na nagkaroon ng taggutom doon sa lugar doon. Nagtulong-tulong ang mga mananampalataya. Nagtulong-tulong sila. Tingnan nyo sa verse 29. Sila po ay nagtulong-tulong na talagang merong kapasyahan, willingness sa kanilang puso. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, bakit natin ginagawa ito? Nung panahon ng pandemic, natatandaan niyo ba na pinagsama-sama natin lahat ng mga nalilikom natin? Para makatulong dun sa ibang mga simbahan natin. Ginawa natin yon. Kasi may mga lugar sa mga iglesia natin, talagang wala talaga, as in zero talaga. Meron naman sa mga iglesia natin, talagang sagana. Kaya pinagpasya natin na talagang pagsamasamahin ang lahat ng nalilikom upang doon sa mga iglesia natin na talagang mahina, ay makatulong tayo. Ganito ang ginagawa natin sa iglesia natin. Tinutulungan natin yung mga mahihina pagdating sa pinansyal. Kaya nga sa bawat isa sa atin, kung titignan natin ang halimbawa na ipinakita ng mga unang iglesia nung panahon na yon, ito ay reflection ng ating Diyos Ama. Kaya nila ginagawa ito. Amen po ba? Kinakailangan nating matulungan din yung mga kapatiran. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, I encourage you na kapag nakita natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya, na nahihirapan sila, magkaroon tayo ng initiative. Amen po ba? Hello? Huwag nating hayaan na yung kapatid natin, tandaan natin, kapatid natin sa pananampalataya yan eh. Alam nyo ba na ang mga Chinese, komunista yan, kinuha nila yung attitude na meron sa Biblia. They have in common. They have in common. Lahat sila nagtutulungan. Tingnan ninyo, yung mga kamag-anak nila na mahirap, hindi nila bibitawan yan hanggat hindi yan umaangat. Tutulungan nila yan. Pag bumagsak, tutulungan nila ulit yan. Bumagsak ulit, tutulungan nila ulit yan hanggang sa umangat yung kanilang buhay. Ganon. Komunista sila. Na-adapt nila yung nakasulat sa Bible. Kaya nung unang panahon, ang mga unang Kristiyano, nagtutulungan sila. Pag nabalitaan nilang merong kahirapan dito, magpapasya sila na magtutulungan. Ngayon, kung ako lang ang merong ganitong tapos paano tayong iba? Ang dami ng mga kapatiran natin na hindi ko kakayanin yan. Amen po ba? Dapat lahat tayo ay merong tinatawag na brotherly kindness. Kasi reflection ng Diyos yan sa buhay natin na dapat meron tayo niyan. Na kung saan ito ay pinapakita natin na we are kind to one another. Mabuti tayo sa isa't isa. Kaya nga, pagdating din sa walang pamasahe, anong gagawin natin sa mga walang pamasahe? Gustong umaten. Di ba? Bibigyan natin o hindi? Hello? Bibigyan natin.
Tutulungan natin sila na makaangat. Pagdating ng araw, pagka sila naman ang umangat, sila natutulong sa iba. Amen po ba? Yung mga nag-aaral, na hindi nila kaya yung pamasahe nila. Alam niyo dito sa church natin noon, hindi pa alam ng mga leaders yun. Meron akong binibigyan ng pamasahe kapag pumapasok sila sa school. Tapos nung dumami sila, hindi ko na kaya, kinausap ko ang mga leaders dito sa main. Kinausap ko yan. Kinausap ko sila, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dyan. So pinagtulungan namin na bigyan yung mga kapatiran na yon. Hanggang sa makatapos sila. Nakatapos sila ng pag-aaral nila. Binigyan natin sila ng support. Yung iba naman, nawala na. Matapos sila, nawala na. Hindi na nakita. Kaya nga, katulad nga ng sinasabi ng Bible, dapat ka bang tumigil sa mabuting bagay na itinuro ng Biblia? Huwag kang magsawa sa paggawa ng kabutihan. So dapat manatili yung kabutihan sa puso natin. Amen po ba? Amen. Kasi maraming mga pagkakataon minsan, gumawa ka na ng mabuti, ikaw pa ang masama. Oh, totoo yan. Ginawan mo na lang maraming kabutihan, at isang beses ka lang hindi nakagawa sa kanya, lahat ng mabubuting ginawa mo, wala na yun, taob lahat yun. Pero ano ang magiging attitude natin sa mga ganon? Dapat ka bang tumigil? Hello? Dapat ka bang tumigil sa paggawa ng mabuti? Hindi. Kasi ang turo ng Biblia, manatili tayong mabuti. Hindi tayo dapat maapektuhan ng mga tao na walang utang na loob. Katulad ng sabi kanina. Bagkus patuloy pa rin nating ipakita. Kasi ang Diyos yan ang Diyos Yung kanyang kabutihan, nire-reflect natin sa buhay natin. Kahit na masama ang tao, walang utang na loob ang tao, ang Diyos nananatiling mabuti. Amen po ba? Kaya sa bawat isa sa atin, yun tayo. Hindi ka magsasawang gumawa ng mabuti sa kapwa. Amen po ba? Okay, next slide. Okay. So, brotherly kindness is the product of being obedient to God's command. Amen po ba? Yung pagiging mabuti natin, ito yung produkto ng pagiging masunurin natin sa utos ng Diyos. Utos ba ng Diyos na maging mabuti tayo sa ating kapatid? Yes. Dahil sinabi ng Panginoon, and this is a new commandment. My new commandment, sabi niya, love one another. So, ibig sabihin niyan, kapag ikaw na nakakaunawa sa utos ng Panginoon, yung brotherly kindness, yan ang magiging produkto sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya nga, brotherly kindness is the product of being obedient. Sabihin niyo sa katabi niyo, be obedient to God's command. Tignan po ninyo yung sinasabi ng Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Ang sabi diyan, do not act out of selfish ambition or conceit, but with humility, think of others as being better than yourselves. Verse 4, do not be concerned about your own interests, but also be concerned about the interests of
others. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina, kindness is selfless. So ibig sabihin, hindi mo uunahin yung sarili mo. Lagi mong iisipin yung kapakanan ng iba. Bago ikaw, iba muna. Amen po ba? Tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat ang unang-unang iniisip mo yung interest mo. Wag. Sabi ng Bible, balik natin sa verse 3. Tingnan ninyo, do not act out of selfish ambition or conceit, but with humility think of others as being better than yourself. Tignan natin yung iba. Huwag mo titignan, ako to. Mayaman ako. Magaling ako. Hindi ganon. Ang tinitingnan ng Panginoon kung ano yung kapakanan ng iba, yun ang dapat na laging makita sa bawat isa sa atin. Kalimutan mo muna yung sarili mo. Ay hindi, nasaktan ako eh. Sinaktan niya ako eh. Tapos ganun lang kadali. Mga kapatid, kung nasaktan ka, isipin mo, mas unang nasaktan ng Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin, kapag nasaktan ka, hindi ikaw ang unang nasaktan. Ang unang nasaktan, ang Diyos. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Kaya lagi po natin tatandaan, huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo yung iba. Kaya ito po yung maliwanag na sinasabi ng Biblia, when we obey God's command, hindi mo na iisipin yung sarili mo. Iisipin mo yung iba. Di bali ng ikaw. Parang kumaga sa malugi ka. Wag lang ang iba. Umangat lang yung iba. Di ba? Okay lang na ikaw. Nasa mababa. Basta yung iba na itataas. Umaangat. Kaya sa bawat isa sa atin, ito ang turo ng Biblia. So brotherly kindness is the product of being obedient to God's command. So selfless, compassionate, and merciful. So makikita natin dyan yung pagiging So, being kind to our brothers and sisters, we are fulfilling God's desire for His church. Mga kapatid, kung tayong lahat ay nagtutulungan sa isa't isa, we are fulfilling God's desire para sa simbahan niya. Pag walang brotherly kindness sa loob, ayaw nang magtulungan, wala nang tulungan, sabihin ko sa inyo, lahat tayo magbabagsakan. Lahat tayo manghihina. Bakit? Galit ka, galit siya, masama loob niya, o lahat magkasamaan na loob. Wala na yung brotherly kindness. Hawa-hawa na yan. Di ba? O tingnan nyo, pagka nagalit ito, nagalit yan, sumama loob ito, sumama loob niyan. Hawa-hawa yan. Saan pupunta kapag kaganon walang brotherly kindness? Sabi ng Bible, mauubos tayo. Pag nagkakagatan ng bawat isa. Dapat meron tinatawag na brotherly kindness upang hindi tayo matisod. Kaya tayo nagkakatisuran kasi walang brotherly kindness. Kaya ako lagi kong sinasabi sa atin, transparent. Close, open. Ulitin ko ulit. Close, open. Ibig sabihin niyan, close tayo sa isa't isa, open din tayo sa isa't isa. Kapag ka nagkagayon, magiging maganda ang relasyon natin sa isa't isa.
Mahirap may mga tinatago sa loob natin. Daldal ako ng daldal dito, sa loob pala ng kaisipan natin, merong mga masamang iniisip. Totoo ba yun? Oo. Nakaka-relate si Sister Mahirap yun. Kaya nga, ang Biblia sa totoo lang, bakit niya sinasabing magkaroon tayo ng brotherly kindness? Kahit pangit ang ginawa, kahit sumama ang loob mo, kahit sinaktan ka, mananatiling mabuti ang ating mga puso. Hindi mapagtanim ang mga Kristiyano. Pag natapos na yan noon, tapos na yun. Huwag mo nang balikan yan. Kasi bakit nagkakaroon ng inuulit-ulit natin yung nakaraan. Kaya imbis na ito ay maghilom, babalikan mo ulit yung nakaraan. Tapos na yun. Kaya sa bawat isa sa atin, kung gusto natin hindi matisod, sabi ng Biblia, taglayin natin ang katangiang ito. Brotherly kindness. Maraming nasirang relasyon because of lack of brotherly kindness. Pero kapag meron yan, hindi niya titignan yung sarili niya, na nasaktan siya, hindi niya titignan yung sarili niya, nalugi siya, hindi niya titignan yung sarili niya, na talagang naagrabyado siya. Bagkus sa puso niya, malinis ang intensyon, malinis ang kanyang disposisyon, malinis ang kanyang aksyon na talagang, gagawin ko to kasi utos ng Diyos yan. Mga kapatid, ulitin ko ulit, utos ng Diyos ang magkaroon tayo ng brotherly kindness. And it is the reflection of God's character. Amen po ba? Galatians chapter 6 verse 2. Dito na po ako magwawakas. Nais ng Panginoon na manatili na tayo po ay merong tinatawag na brotherly kindness. Why? Tignan po ninyo yung sabi ng Biblia, si Apostle Pablo. Sabi niya, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Kapag sa loob ng church, yung kabigatan ng isa, binubuhat po natin, we fulfill Christ's law. Yung utos ng Diyos. Sabi niya, hindi po ito utos ni Pastor Peter. Utos ng Diyos. Na dapat nating gawin. Magbuhatan tayo ng kabigatan sa isa't isa. Mga kapatid, accountable ako sa inyo. At kayo rin ay accountable din sa akin. Pag ako nabibigatan at hindi kayo tumutulong sa kabigatang binubuhat ko, may responsibility tayo, may accountability tayo sa Panginoon. At ako naman na kung saan nakikita kong kayo'y nabibigatan at hindi rin ako gumagawa ng paraan, accountable din po ako sa inyo. Mananagot din ako sa Panginoon. So, all of us, we are accountable to each and everyone. Kaya nga kung gagawin po natin itong brotherly kindness, we fulfill Christ's law. Amen po ba? Kasi tinutupad lang natin kung ano yung utos ng ating Panginoon. Kaya kung sasabihin natin, wala akong pakialam sa'yo, bahala ka. Basta ako dito ako. Hindi ganun ang ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, pag nahihirapan ng kalooban ng kapatiran, makidamay ka. Damayan mo. Tulungan mo siyang makalaya doon sa kanyang kabigatan. Amen po ba? Ito ang dapat maging katangian natin.
Hindi ka masaya na ang kapatid ay bumabagsak. Tandaan ninyo, sa demonyo lang ang natutuwa na ang kapatiran ay bumabagsak. Hindi yan sa Diyos. Dahil ang gusto ni Satanas, lahat tayo ay magbagsakan. Pero sa panahong ito, nais ng Panginoon, magbuhatan, magtulungan, mag-agapayan, at magpanalanginan, at magpalakasan po tayo sa isa't isa. Maniwala po kayo. We cannot impact outside world kung tayo rito sa loob ay hindi po tayo nagkakaisa, nagtutulungan. Wala akong brotherly kindness. Maging honest po tayo sa isa't isa. Makikita nyo yung impact sa outside world. Sabi ko nga, ang team natin ngayon is impact. So let us impact other people. Ay, pag nakita nila yung buong simbahan, yung church natin doon sa DRT, yung church natin sa Pangasinan, yung church natin sa Tarlac, yung church dito sa Maine, merong tinatawag na pag-aagapayan. Grabe yung impact. Kaya sa bawat isa sa atin, this is God wants for us. Hayaan natin yung katangiang brotherly kindness ay matutunan natin na ma-develop sa ating mga puso. Sapagkat ito ang refleksyon ng Diyos sa atin, pinufulfill natin yung kautusan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay patuloy na bunga ng pagsunod natin sa kautusan ng ating Panginoon, yung brotherly kindness. May pakita natin, we are obedient enough. Kaya kung masunurin ka, then, be kind. Amen? Pero kung hindi ka masunurin, ay hindi ka magiging kind. Magiging masama ka. Dahil ayaw mo sumunod. Kaya lahat ng mga sumusunod, makikita mo yung kabutihan sa puso. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo at patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan na patuloy na ipinararana sa atin na tayo ay binibigyan niya ng mga kautusan, na mga salita na magpapalakas sa atin upang panatilihin natin gawin sa ating mga buhay ang mga bagay na ginagawa natin araw-araw. Kaya sa oras na ito, anong maiaambag natin sa kapwa natin, lalo na sa mananampalataya? Ikaw ba ay makakatulong o lalong makakabigat? Kung nais mong makatulong, ipakita natin yung pagiging mabuti sa kapwa. Tayong lahat ay yumukot pumikit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat katulad ng sinabi Panginoon ni Apostol Pedro, na kung tataglayin namin ang mga katangiang ito katulad ng brotherly kindness, ang pagmamalasakit sa aming mga kapatid, o Diyos, kami po ay hindi matitisod. Bagkus kami, Panginoon, ay magiging mabunga. Kami ay magiging epektibo na mga mananampalataya sapagkat ang buhay po namin ay magiging kagamit-gamit para sa iyong kapurihan. O Diyos, tanggalin mo, Panginoon, ang pagiging makasarili. Nang iniisip namin, Panginoon, ang aming mga damdamin. Iniisip namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Panginoon, this is not your will. Your will, O God. Kami, Panginoon, ay maging selfless, compassionate, and merciful. Lord, patawarin namin, Panginoon, ang lahat ng mga nagkamali. Nagkasala sa aming kapwa. Nagkasala kami
Nagkasala sila sa amin. Hayaan mong ito, Diyos, i-break mo, Panginoon, sa iyong mga anak sa lugar ng Apandis Rock. Lord, I break the spirit of unforgiveness. I break the spirit of selfishness. I break the spirit, Panginoon, ng kawalan ng pagtulong, pagkilos, pagganap doon sa mabuti at kalooban mo, Panginoon. Right now, in the name of Jesus, continue to move, Lord, your Spirit upang itong 2024, Lord, magawa po namin to impact the outside world. Na ikaw, Panginoon, ay kilalanin nila sa aming mga buhay. Gamitin mo kaming instrumento. Lord, tanggalin mo ang espiritu ng complacency. In the name of Jesus. In the name of Jesus, nananatili kaming nakatayo, pero walang ginagawa bilang mga Kristiyano. Hayaan mo, Panginoon, ngayon, pakilusin mo ang mga Kristiyano na makita, Panginoon, ang iyong kabutihan. Lord, napakabuti mo sa amin. Hayaan mo ang bawat Kristiyano sa DRT Bulacan, sa Pangasinan, sa Tarlac, maging dito sa Maine. Lord, hayaan mo po, O Diyos. Let the brotherly kindness continue to flow, move sa bawat isa. At patuloy na may padama namin ito, maging sa kapwa namin. Lord, manatili kaming mapagpakumbaba. Manatili kaming mababa ang loob, sapagkat ito ang nais mo na makita sa bawat isa po sa amin. Use us for your glory. Napalakasin namin ang mga nanghihina. Tulungan namin, Panginoon, ang mga nangangailangan. Kami, Panginoon, ay gumawa ng mabuti kahit na masama ang ginawa sa amin. Lord, huwag mong hayaan nakawin ng dyablo ang mabuting katangiang ito, na kung saan sa kabila ng mga masasakit na ginawa sa amin, still manatiling mabuti ang aming kalooban, upang ang aming sasabihin ay mabuti, upang ang aming gagawin ay mabuti. Kaya sa oras na ito, Diyos, hayaan mo, Panginoon, na laging manatili sa amin ang katangian na ikaw ang nakikita sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa sa pag-uwi. Hayaan mong taglayin nila ang kanilang katangian na ikaw, O Diyos, ang nag-ugpong nito. Ang iyong kabutihan ay laging masilayan sa bawat isa po sa amin. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Selyohan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. I love you and you love me. Come on, church. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. His banner over me is love. Hanap po tayo ng partner natin at sabihin po natin, I love you and you love me. His banner over me is love. I love you. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you. I love you and you love me. His banner over me is love.
other as He loves us. I love you. I love you. When you love me, banner over me is love. I love you. I love you. When you love me, banner over me is love. I love you. I love you. When you love me, banner over me is love. His banner. Over me Teka lamang is po. love. Parang hindi po ata nakikita yung brotherly kindness habang kinakanta po natin. Sabi po nyo, I love you and you love me. His banner over me is love. Para po tayong robot. Ipakita po natin sa ating kapwa na mahal po natin sila sa Panginoon. Sa Panginoon po At ipakita po natin yung brotherly kindness natin habang inaawit po ang awit. Kaya po ba natin yon? Kaya po ba natin yon? I love you and you love me. His banner over me is love. I love you when you love me. Banner over me is love. Oh, I love you when you love me. His banner over me is love. His banner over me. Once again. Sing, I love you, yeah, I love you when you love me. Banner over me is love. I love you when you love me, yeah. Banner over me is love. I love you when you love me. His banner over me is love. His banner over me is love. Oh, therefore, we should be one and love each other as He loves us. Oh, therefore, we should be one and love. Mahal mo bang maghawak-hawak tayo ng kamay as we sing? As He loves us. Oh, therefore, we should be one and love each other as He loves us. Oh, therefore, we should be one and love each other as He loves us. And love each other. and love each other. As He loves us, And love each other. as He loves us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.